Ka-Express, good news agad ang simula ng linggong ito. Si Kai Sotto ay balik ensayo na sa Japan kasama ang Koshigai Alphas. Spotted siya hindi lang sa practice, kundi pati sa ilang pre-season game rosters kahit nasa bench pa lang. Ang pinakamalaking usap-usapan, may malaking tsansa na makahabol si Kai sa October 4 opening game ng Koshigai Alphas sa Japan B-League regular season. Kung mangyari yon, hindi lang ito magandang balita para sa kanyang club, kundi para rin sa Gilas Pilipinas dahil mas maaga ang kanyang pagbabalik kesa inaasahan. Pero hindi lang si Kai ang mainit na balita. Sa PBA naman, pinag-uusapan muli ang controversial na 4-point shot. Isang taon matapos itong ipatupad, nagbago na ba ang pananaw ng mga coaches? Dati, maraming duda, pero ngayon ay may bagong opinyon at mas malinaw na gamit para dito. At sa NBA naman, focus tayo kay Jared McCain ng Philadelphia 76ers. Matapos maputol ang kanyang rookie season dahil sa kanyang injury, nakikitang handa na siyang bumalik sa training camp. At ano ang magiging epekto ng comeback niya sa rotation ng Sixers? Yan ang tatlong major updates na pag-uusapan natin ngayon dito, Ka-Express. Well, sa wakas, ay may malaking good news mula sa Japan. Unti-unti nang nakikita si Kai na bumabalik sa aksyon kasama ang kanyang team na Koshigai Alphas. Ayon sa mga ulat, aktibo na siyang nakikilahok sa team practices at nakasuporta rin sa ilang preseason games. Bagamat nasa bench pa lamang siya at hindi pa sumasali sa actual na laro, ang pinakakapansin-pansin dito, may mga unconfirmed but strong reports na maaari na siyang makabalik sa unang regular season game ng Koshigai Alphas sa October 4. Patapos ang ilang buwang recovery mula sa kanyang ACL injury, nakikitang steady at maayos ang kanyang progress. Sa karaniwang proseso ng ACL rehab, dadaan ang atleta sa non-contact drills bago payagang mag-limited contact hanggang sa tuluyang makabalik sa full contact scrimmages at game minutes. At sa kaso ni Kai, dumaan na siya sa unang 2 hakbang at kasalukuyan nang ina-assess kung kaya na niyang tumalon sa susunod na stage. Ang simpleng katotohanan na kapag bench presence na siya sa preseason ay indikasyon na hindi malayo ang kanyang pagbabalik. At para sa Koshigai Alphas, napakaliking bagay kung makakabalik agad si Kai sa rotation. Kilala ang kanyang taas at defensive instincts bilang rim protector at isa ring reliable target sa loob kapag kailangan ng post presence. Kahit hindi agad full minutes ang ibigay sa kanya, ang simpleng pagkakaroon ng dagdag na 7'3" big man ay magbibigay ng mas malalim na rotation at mas maraming options sa coaching staff. Maaaring magsimula siya sa limitadong minutes, lalo na sa unang mga laro, habang patuloy na tinitiyak ng team na hindi maapektuhan ang kanyang recovery. At higit na rito, malaking balita ito para sa Gilas. Alam natin na kasalukuyan ng naghahanda ang ating national team para sa mga darating na Asia Cup qualifiers at future international tournaments. At kung maaga ang pagbabalik ni Kai, mas mabilis ding makikita ng Gilas coaching staff ang kanyang game readiness. Sa frontline, malaking tulong ang kanyang shot blocking, rebounding at ability na makipagsabayan sa mas malalaking kalaban. Bukod pa dito, kung makakalaro si Kai sa October 4, magbibigay ito ng confidence boost hindi lang sa kanya kundi pati sa buong bansa. Ang presensya ni Kai sa Koshigai Alphas ay magiging rehearsal para sa mas malaking laban, ang pagbabalik niya sa international stage bilang pangunahing sandata ng Gilas. Ka-Express, habang wala pang official clearance mula sa Koshigai Alphas kung maglalaro ba siya sa opening game, malinaw na positive trajectory ang pinapakita ni Kai. Ang kanyang pagbabalik sa court ay hindi lang simpleng personal milestone, kundi isang pahiwatig na mas malapit na siyang makapagbigay lakas muli sa ating pambansang kupunan. Sa ngayon, mananatili tayong nakaabang sa official announcement, pero ang good news, mas maaga kaysa inaasahan ang pagbabalik ni Kai. At ang tanong, kung makabalik si Kai sa October 4, sa tingin niyo ba Ka-Express ay dapat siyang agad isabak ng Gilas sa susunod na international window o mas mabuting dahan-dahanin muna ang kanyang minutes? Ka-Express, isa sa pinakamainit na eksperimento ng PBA nitong nakaraang season ay ang pag-introduce ng 4-point line. Noong una, marami ang nagtanong kung ito ba ay gimmick lang para pasayahin ang mga fans o may tunay na lugar sa seryosong laro. Matapos ang isang buong season, malinaw na may shift na sa pananaw ng mga coaches. Nung unang inanunsyo ang 4-point shot,
Maraming head coaches ang nagduda. Sabi nga ni Coach Tim Cote, mas bagay daw ito sa All-Star Games kaysa totoong competition. Ang ilan pang mentor tulad ni George Gallant at Topics Robinson ay nagsabi na baka mawala ang focus ng mga players sa fundamentals kung puro 4-point shot ang habulin. Pero matapos ang halos isang taon ng paggamit, nagkaroon ng mas malinaw na pattern. Ang karamihan ng coaches ay nakikitang may strategic value ito, hindi bilang regular offensive weapon, kundi bilang situational play. Ginagamit ito sa mga endgame scenarios, catch-and-shoot setups para sa mga sharpshooters, o bilang paghabol kapag malaki ang lamang ng kalaban. Ang mga teams na may natural gunners, tulad ng mga import o young stretch guards, ay mas malakas ang loob na subukan ito. Sa kabila ng novelty, hindi pa rin ito naging center ng offensive schemes ng PBA teams. Ang tendency ng mga coaches ay selective use lamang. Para sa kanila, exciting ito para sa mga fans at dagdag flavor sa liga, pero hindi pa sapat para baguhin ang core style ng Philippine basketball na nakasentro pa rin sa 3-point shooting at inside plays. Bottom line, yes, nagbago na ang opinyon ng mga coaches mula sa pagiging gimmick ay naging optional tool na ngayon ang 4-point shot. Hindi ito pang araw-araw na bala, pero kapag ginamit sa tamang pagkakataon, game changer pa rin. At ang tanong, sa tingin niyo ba ka-Express, dapat bang gawing permanent rule ng PBA ang 4-point shot o panatilihin lamang bilang experimental feature? Ka-Express, lumipat naman tayo sa NBA, kung saan may magandang balita mula sa Philadelphia 76ers rookie na si Jared McCain. Matatandaan na natigil agad ang kanyang promising rookie season dahil sa isang meniscus injury sa tuhod. Ngayon, ayon mismo kay McCain at sa ilang ulat mula sa team camp, tuloy-tuloy ang kanyang rehab at sinasabing on pace siya para makabalik sa training camp ng Sixers. Bago ang injury, si McCain ay nagpakita ng potensyal bilang isang reliable young guard. Kilala siya bilang sharpshooter at may kakayahan ding lumikha ng sarili niyang tira. Sa ilang games na kanyang nalaro, nagpakita siya ng composure at shooting efficiency na nagbigay ng excitement sa mga Sixers fans na naghahanap ng bagong scorer. Sayang nga lang at naputol ito ng maaga. So ngayon, ayon sa mga ulat, balik court na si McCain para sa light workouts at shooting drills. Bagamat hindi pa siya cleared for full contact play, positibo ang kanyang tono. Sa mga interviews, sinasabing bawat araw ay may progreso. Ang Sixers medical staff ay nanatiling maingat. Mas gusto nilang dahan-dahanin ang kanyang pagbabalik para masiguro hindi maulit ang injury. At kung makakabalik si McCain sa training camp and eventually sa regular season, magiging malaking tulong siya sa backcourt rotation ng Sixers. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.